morning. Sa ato nga mga regular nga mga followers sa nga programa kag subong man sa iban nga nagasunod pa. Mayong aga sa inyo tanan. Subong aga, ari kita sa aton regular nga venue sa aton programa Kape kag Issue Live sa Hotel Del Rio. Ang aton programa ngayon nagasuporta sa paguswag sa syudad. Kaupod ang mga pillars katulad sang more power nga nagatag sang kuryente, ang MPIW, ang Metro Pacific Iloilo Waters, ang aton nga PNP, atag security, ang aton nga business sectors, nagatag taxes, ang aton nga transport sectors, katulad sa West Visayas Transport Cooperative, kag subong man ang aton nga mga general public nga nagasuporta sa pag-uswag sa aton syudad. Nga nangin mataas kita subong sa dalom sa pagdumalahan ni Mayor Jerry Triñas kag sang iya mga kaupo diri sa local government units naton. Subong aga, ipakilala ko sa aton bisita nga mga patag sa aton na lungod ni isang Rome Statute. Ini madugay ni na ginambalan kag luyag naton maintindihan sa aton iban nga mga pumuluyo kanong ginatawag nga International Criminal Court diri sa dalom sa Rome Statute. So diri sini nga paagi ginibita nato amigo. Ini nga aton amigo na kay damo ini balan. Kag siguro mabatagya sa aton ang ini nga inopamangkot naton. So lano ya paliwaligo pa. Pakilala ko sa aton bisita ang bantog nga abogado si Lilo, si Attorney Eugenio Jen Original. Amigo, your greetings to our televiewers. Your greetings. Mayong aga sa imo pit, mayong aga man sa nagasunod sang imo programa. Mayong aga man sa atong pinalangga mayor, vice mayor, mga konsyales kag pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa inyo. Antes siya magsugod, yung ipatag nga ang Rome Statute, ini ginopdan isang mga 120 hasta 160 ka mga nasyon nga nagkumporme nga i-organize ang International Criminal Court. Ginatuko din isang July 17, 1998. Kag nangin enforce din isang July 1, 2022. Kag sang November 2023, ang 124 ka mga nasyon nangin party sa statute o Statute of Rome nga natawag. Kag diri gintukod ang International Criminal Court. Ang purpose ini sa mga leaders ba nga na mga nag-abusar amo na ang pero mga kakomit sa mga crime on humanity, mga tortures, namo pa nga mga kasalanan nga ginahimo nga hindi matatapan, hindi makoreksyonan sa ordinaryo nga law naton nga sa regular law naton nga nagapangsyon. So luya ko'y pamamangkot sini kay Attorney Original ang kaulugan sini sang meaning siyang section article to 27, no? Article da attorney. Isa ka section party sa withdrawal. Party sa withdrawal kay nayo ang topiko kay si Presidente Duterte nag-withdraw sa international sa Statute of Rome. So mangkuton tanong section ng section 2 parties withdrawal attorney ano article ang ginatutok sang pamangkot mo kung ano bala ang epekto sang withdrawal sang isa ka government sa investigasyon sang International Criminal Court. Kay ti sang time ni President Duterte nag-withdraw ang Pilipinas bilang miyembro sang ini nga Statute of Rome nga botang balon ang pag-withdraw ni President Duterte ang Pilipinas hindi na mag-acknowledge sang jurisdiction sang ini nga criminal court, International Criminal Court, kag hindi na sila ang aton gobyerno mag-participate. Teko ron ang pamangkot tungod sa sining mga isyu bala nga sige ang investigasyon sa kay Digong party sa drug war diri sa Pilipinas. Ang pamangkot amo ni kay naka-insister ang kampo ni President Duterte
nga waay na jurisdiction ang International Criminal Court sa iya tungod nga nag-withdraw na ang Philippine government sang iya membership sa ICC. Buot ko anay basahon sa inyo ang isa ka provision sang ICC or sang statute na nagasiling, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state has a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Meaning, ang botabalon sini nga, mas mag-withdraw pa ang isa ka government or Philippine government for that matter, specifically sa International Criminal Court, kung ang ina nga pag-withdraw wala pa effective, hindi pa epektibo, pwede gyapon ang Philippine government mangin under sa jurisdiction sa ICC. Meaning, kung ano nga kaso sang isa ka element or citizen sang Philippines nga na file na sa International Criminal Court, maski nag-withdraw pa ang Philippine government, sige gyapon ang investigasyon sa sina nga akusado. Now, nga aman ay hambal sa sini nga provision, ang ini nga provision nagasiling nga until such time nga mangin effective ang withdrawal, kay nagsiring dire nga ang withdrawal mangin effective after 1 year. After 1 year. Or amo na pinakalipot, 1 year. Withdraw sa subong, ang effectivity siya na 1 year after. Or withdraw sa subong, masiling siya nga ang effectivity siya na after 2 years. So whichever comes first. So ang pamangkot is, sang gipailan kaso si President Duterte sa International Criminal Court, ara pa bala kita as member sa International Criminal Court? I think so. Yes. Kay sa nag-withdraw lang niya si President Duterte sang pending na ang kaso niya sa International Criminal Court. So meaning, ang International Criminal Court pwede pagyapon maka-conduct sang investigasyon. As to whether naman maka-issue warrant of arrest ang ICC against Duterte, ti inaya sa akon pananawan, pwede gid. Ugaling ang isa nato ka problema, paano pangin effective ina nga warrant of arrest diri sa Pilipinas kung mag-refuse ang Philippine government sa pag-cooperate? Amo na isa ka issue da. Yes, kaya ang enforcing authorities na sa pag-arrest kay Presidente Duterte diri sa aton aton nga armed forces or the police para nga dakpon siya kag surrender sa International Criminal Court. That is true. So meaning, even if makonvict siya kag may warrant of arrest, even if without the conviction first, even if the International Criminal Court issues a warrant of arrest, the primordial question is, could this warrant of arrest be implemented in the Philippines? Yes, so isa na mo ginang problema kay wala si madakop nga aton nga law enforcers, no? Now pamangkot ta diri, paano karon ang aksyon sa sinisang ICC nga nagambal sila nga sigiyon namo ng investigasyon tungod nga nag-file kasi mo withdrawal after na nga na-file ng kaso kontra sa imo. So ang kaso ara na. Now say nagambal naman ang Department of Justice nga hindi sila mag-cooperate. Si paano ini karon nimo sa ICC nga may matapos sila ning investigasyon na attorney kay Supreme Court gato galutaw-lutaw man. Tinaga lang na as to how to implement. Mabudlayan guro sila
until and unless the Philippine government cooperates, there could never be any further investigation. Yes. Kaya ba na sa ako ni Balo, inig na kulbanin isang mga leader nga nakakommit na sing crime against humanity tulad ni Idi Amin sa Uganda. Imbis nga sudlon siya sa ICC, nga imbestigaran ng iyang kaso, gin-invade siya sa Tanzania, another neighboring country, kag napierdi ang iyang mga soldado na lagyo siya, why siya ma-prosecute. But this is one of the cases nga ginadlukan nila nga ang International Criminal Court. Without sa dayon tagali nga pagpangusisa, hindi mangili mangin successful ini kundi mag-cooperate ang atong law enforcers. Yeah, until and unless President Marcos will cooperate, it has nothing is going to happen. Kaya Department of Justice mismo nagambal nga wala na, hindi sila magkawala ni Deber ang mga prosecution sa prosecutor sa International Criminal Court yan mag-imbestigar diri sa aton ka may korte man kita. Anong mambal mo sa may court man ta? Until and unless siguro nga mag-assume ang Philippine courts sa kaso ni President Duterte, wala gid sing may mahimo sini nga step or improvement sa nasiling nilang investigasyon gani, wala gid. Amo na nga akong opinion. So ang isang ginalain sa buot ni Presidente Duterte nga garali sila to masisid ang Mindanao sa Republika sa Pilipinas tungod sinisiguro sa ICC sa iyong pagtanaw? Posible na, base ko ng suspitsaya si Bongbong Marcos naga-side sa posisyon nga pwede maka-imbestigar dis Pilipinas. Ay yala na isip, I do not know kung anong matuoda, pero ay sa panghulag kag paghambal sa aton presidente dawala man siya silinga gina indikya si former President Duterte. Ang Supreme Court may isa sila nga gapasugot sila nga makapadayon ng iya sang ICC nga investigasyon diri. So ang yabi nagidlang diri gali para ma-implementar sa ICC ang ilang poder ang presidente. Yeah, correct. Ang presidente sa Pilipinas, kasi ang DOJ under man na sa presidente sa Pilipinas, di ba? Cabinet yan na eh. Cabinet member ya. Yan sila galing si Presidente Marcos kasi hindi pagtugutan ang ICC ang magpailabot diri ka magsulod sa aton sa jurisdiction sa aton law kay at is violation sa sovereignty sa Pilipinas. That is a correct move. So ini natabo ini nagtaway ulo ni Presidente Duterte kaya hindi naman padayon ni. Paano abi na ko mantabo sang mga biktima sang mga kalalatan niya to? Paano na lang ang ilang justice na matawag naton? Diri sa Pilipinas eh. Diri nila sa Pilipinas i-plastar ang kaso. Hindi kaysa sagwa sa Pilipinas. May isa gani ko kakaso nga illegal recruitment. Ang isa ka witness membro sang US Embassy, ginobjectan ko. Kaya ano ang ilaya labot sa jurisdiction sa Philippine Courts nga nga maintra sila sa kaso. Ang problema sini karon tanan nga mga ginapangambal sa mga witnesses to Pilipino man asla tanan no, pero kunday bato-bato leaders ng death squad ni alleged leaders ng death squad ni Duterte kay Las Cañas nga pulis damo siya nag-witness na nga nagaguluwa nga nagatumuok sini sa death squad kag isa ini sa kabagdanan nga ginahuluyag imbestigaran sa International Criminal Court kaupod ang war on drugs ni Presidente. Kaya sa mga 6,000 yung nagkalamatay, dumadamo ang nagnatawag ng mga inosente ng mga tao. Di niya karot na tabo at tunin, mag-file sila diri paano kung wala natagan atensyon sa former DOJ ang ining kaso. Sila madlagan na bigin. Sana siling ko na, until and unless the Philippine government will cooperate, nothing will happen. Di kaluluwa yung mga tao, no? So, it becomes useless naman ang operasyon sa inyo kung di mag-cooperate ang gobyerno.
kaysa natabo isa na kay Presidente Marcos, why pato ang kwan, International Criminal Court. Ang ambal sa United States nga they don't want bloodshed nga bang ibabaw sa isa ka nasyon kung may mga parus na, may mga people's power, may revolution, mga. So, President Reagan advised President Marcos to just leave the Philippines. Ito nga nagpalayo si Presidente Marcos. This could be a reason na hindi gusto si Bongbong matabo paliwat ang pagpailabot sa ibang nasyon sa aton. Hindi ko na mo kaluluoy na lang siya mga biktima. Ulat na lang silang mag-ilis ng bagong presidente because this case is still standing. Yeah, depende na, no? Kung mag-ilis presidente, kag si patitik sa sagwa, ate, oo Pero kung amulan ni gapon nga status nga ang naga-insist ang Philippine government, whoever becomes president, nga hindi sila maka-intra sa jurisdiction sa Philippines courts. Wala may matabo na. That is why nag-conduct survey ang SWS parte sa mga manug presidente sa next election. Citing Sara Duterte nga ahead, no, 61% or 6. Yeah. Tapos si Bongbong Marcos is only 47 plus. Tapos third sa to si Suberi or pero uligid si Martin Speaker Maldez kontra nila nga magpamilya. Si Matubato nagambal ini witness kontra kay Duterte sa Yadet Squad nga siya kay according to the report na nagwa sa kapamantalaan magaling siya, he advised President Marcos do not trust the Dutertes. Ano sa imo pagtanaw kung wala mo nang balan do not trust the Dutertes, may unod niya, may duana, may diferensya ang duwa ka kampo? Posible pero di mata kasiling sina. Basi pagbuwa man lang na, pero to I think daw si Sara ang Vice President kag si Bongbong damayo pa man. In fact, kung maglakat si Bongbong sa abroad daw kay Sara maginahatag ang pagka-OIC sang government. Yes, pero sa mo kay nagwala si Presidente Duterte nagligat just ni mana. Do you think the Duterte is, still has the capacity to conduct or to commit Magkudita or what? yes, kudita? I don't think na may capacity sila. Why away po? Under the present circumstances and under the present military leadership, kag PNP leadership, I don't think nga may ikasangkol ang mga Duterte, may ikasarang sa pag-overthrow sa government. Why ko kapati sina? Ito nga yung mga general. Even magsilinga magsisid, hindi ka ni makasisid ang mga Muslim nga at that time grabe kapuduruso. Kaano miswari pati ko to. So, wala ini nada it doesn't need this out, it doesn't serve attention to ni ining iyag ni Muslim. Yeah. Wala ni. It is doomed to fail. Why ni? Sang before magambal si Presidente nga hindi pagtutan ng ICC nga kadto dire para mag-conduct sila investigasyon nga iukayo ng kaso ni Presidente Duterte because iluyag preservar yung sovereignty sa Pilipinas nadulaan ng ipon ng ICC. Pero sa wala yung paginambal ini nagwala si Presidente Duterte, grabe rally sila to sa Davao, gin-challenge si Presidente nga the drug user, tapos bata nagambal mga resign ka Presidente. I don't know kung nga natabo ato nga makaladlok bila kung sipon niyang international. Sa ordinaryo nga tao daw makaladlok, pero ang kamaturan sila kung makasarang sila o hindi. Kung ano to ni? Sa ordinaryo nga tao mamati siya na nga mga threat daw makahaladlok, pero sa kamaturan sila daw sa hindi man siguro. I think the President knows how. So wala na siya wala na naton matanaw na kung ang tawag punishment niya na sentensya kati damo naman na sentensyan sa International Criminal Court, mostly African leaders, no? Kaga iba nakalamatay na ito sa ilang apresyuan, pero wala ni bala hindi ni bala pareho sa law nga gina-apply naton sa pareho sa mga may mga provision, may mga kwalidad direktable ini ato na sa pagtanaw ni
nga magsentensya ang International Criminal Court na dito kasahig. Why to ang sa International Criminal Court kaya why na sa ginatawag nga provision siguro sa pananaw ko diri na niya sa Pilipinas. Okay. Now wala na ko na mo ikwanta ang topic ko ngini nga there is no problem for Duterte to worry about ICC. Yes, I think so. Okay, so intindihan naton. Dali lang kay ang i-acknowledge sa ganang tao sa imo. I-acknowledge sa mga viewers ni Attorney Orinal. Shout out Vic Antique, si Victor Lumat, ang biyanta na. GR Villalba, BN Yado Monte Alto, sa Miyagaw, Mon Salvelia, Strike Espinosa, mga legal ko nini, mga interested sa legal issues. Edith Bio, nakita sa Perlan, Texas, yung bata. Florence Quirol of Toronto, Canada. Angela Chiva, GC Goles, Arthur Guarnes, Bichi Napol of Toronto, Canada, and the beautiful Pututan SB member Grace Lim. Mga managalantaw si Musbong. Thank you. May sakit na kayo. So, close na. The case against Duterte is nothing na. Wala na and the bin. Basura na to. Kaya si Bongbong ang presidente, hindi magsugot mo. Hindi ba? Yeah, ang yabi da si Bongbong. Yeah. Now, makatukita sa isa ka issue. Kabati ka man siguro ito na isang issue sa violence against women and children, Bausi. No? Doon ka namin man ang issue. Yeah, unfair na para sa mga laki. Unfair na kay nga ama mga bayi lang yang kung laki magpitik sa babae may kaso, pero kung ang babae magsampal o kung magtindak sa lalaki wala kaso. This is a very unfair law. Oh, yes. Okay. Natuod niya kung nga babae lang ang ginatagaan protection niya, laki wala. Kaya sa ako ni Balo, damo man sing lalaki nga ginabusaran sa asawa turni mo. Yeah, I know. There are so many. Oh, hindi talaga man balde mga lang iti uya man sila lalaki man sila mo. Pero matutuod sila ginabusaran sa mga abusado nga mga asawa. Now, ang ACT-CIS ay dalam sa pagdumala ni Congresswoman Tulfo. Nangambalang isa sang staff ya, nga ginduso na nila subong sa Kongreso nga ang violence against women and children will include the same sa lalaki na. Okay, mayo na. It's good. Di ko na mo kung abusaran ka sa imo sawa, pwede ka nakareklamo na. Pwede ka nakareklamo. Susubong hindi ka gidya kareklamo ya. Bisan na tayaan kasi imo sawa sa kutsilyo kag gurguron diog mo di kaya ka reklamo. Kag nga sa iba nga lugar at turne kung matabo bala yung mga OFW may mga pamilya nga biya Andre kapag abot dito nag-boyfriend sa pariner nga hindi mo makusar ang pariner yaw because ano status nila Sa diin dire. sa gwa ang asawa nila to sa gwa gubra Qatar halimbawa may boyfriend to sa karon nga Arabo di akusar sa bana ang asawa sa adultery. Parehas sa ginasiling naton bala subong sa International Court ngani. Ano ya jurisdiction sa Philippine Court sa mga foreigner nga bana o asawa? Why kita ya jurisdiction sa ila unless nga ang crime diri na commit ha? Kag ay nang inang nag-commit sang crime nga na dire pa so may jurisdiction ang Philippine Courts. Pero kung dito na natabo sa ibang nga lugar ang Philippine Courts wala jurisdiction. Okay, pero ang asawa makusar mo. Ang bana hindi, ang boyfriend hindi. Pero asawa yung Pilipina eh. Yeah. Di kung ang Pilipina ang nakakommit kag dito na commit sa ibang nga lugar, wala magyapon jurisdiction ang Philippine Courts. Kung gusto mo kay balaan mo ang criminal sa criminal law, kung diin natabo ang isa ka krimen, dito na siya i-file. Like kung sa Iloilo natabo ang krimen, dito siya i-file. Hindi na pwede ma-file sa Antique. Hindi na pwede ma-file sa Manila. Kung sa Manila natabo ang krimen, dito na siya i-file sa Manila, hindi dire sa Iloilo. Amo na may jurisdiction. May isa ka kaso ko na jurisprudence man na to eh. Yung asawa niya flight stewardess. Ang lalaki
Chinese na sila, Chinese ng laking mestizo Chinese. Nangabay sa saway nga pandingan ang yalakat sa Singapore kaya dito may trabaho gulat siya. So nakalakat siya. After how many months, wala na sa kapadala sa support sa dua ka bata, di kag sa asawa. Ang ano ay kapadala? O ang laki to, ang bana, kaya dito na siya sa Singapore. Nagkato yung asawa ni karon sa yaugangan, yung way nagasulat, ano ni? Dire ang ugangan? Oo. Dire? Oo, diri man. So nagsabat ang ugangan niya, ari atong kudak nila, may girlfriend na to sa, may kalibin na to siya sa Singapore. So nagapas tong asawa, nga napatupan siya sa lalaki sa hotel, kaya dito yung ginulat, pati bata yung nagintra, nasampal mga bana niya. Sa pagpuli, adi nga mapahal sa kaso sa banay, dito sa pagsakit siya, hindi gali ma-honor. Hindi. Kaya dito natabo ang krimen. Pati yung sa bata yan, hindi ma-honor. Pero matandang fiscal attorney. Ha? Ang ginimo nila, emotional abuse, kaya dala siyang asawa ya diri, nga hindi sa kayo mo magubra. Tungod sang ginimo sang bana dito sa iya. Emotional abuse ang gindala ya diri, nga pagpahal siyang kaso, nadala na baton sa court. Bawsi? O sa bawsi pro, hindi physical emotional. Mabaton magaling. Siguro support ang pangayo, hindi kay criminal case ang file. Dala na siguro ang financial kwan eh. Yeah. Pwede gali, no? So, may chance magali ang mga babae, bisan hindi to ma-honor pagsakit si mo, ang emotional gali abuse. Kadamo gali ginatawag abuse, no? Financial abuse, emotional, psychological, mental. Di karon kung magamusin eh, may chance na kita nga mga lalaki. May equality. No? Kung mabago ang lunga sa lalaki, pwede ka kusar, pwede. No, Di daway paman mo. may paman po, ginaaran ako, ay na-propose pa lang. Oh. Na-propose pa lang na. Pero daw, ay ng mga lalaki na nga ginabusaran sa mga asawa na, daw malipay-lipay na mabati ang turne mo. Ilan naman ay Pero problema. tagunta ni ako yaw, ay nabusaran sa asawa ko ha. No, kaway mo man. I'm just kidding, okay. Kagway mo man ginabusaran ang asawa Yeah, ko. oo. Siyempre, ilalata man ka. Ang ato niya nga ginambalandri, ang legalites ang mga pamilya bla. Now, ang isa ka problema tadre. How about the children naman? Nga ang dapat amindahan ang sa Children Act, diba? Violation against children. Kaya daw ginagamit sila sa sa mga drugista, kabsan sa eskwelahan daw wala nagasinanto ang ilang pag-apply blasang layi. Tulukon mo lang sa una sa ato may stick inahanot patagani karon tulukon mo kag tapikon mo lang bata pwede ka report sa Tama na. sa iya ginikanan ya kusar mistra. Anong dapat tani nga tanawon ta baylon sa sining sitwasyon turniman? Nga para Another law should be passed. Oh. Uko na midahan tang law. Oo, kung namindahan naman eh. Pero kabalo ka sa subong under the present situation. Hindi makakusar. What I mean is makakusar mo lang maestra, pero hindi ka kakusar sa estudyante. Tiyo minor. Minor pa. So ano ka importante ni para sa imong good manners and right conduct kag Sa aton sang una, yes. Importante na, pero ambot sila subong. Puta ni hindi naman siya. ang nambal ng education begins at home. Ti may ara ginikanan niya ginatolerar nila ilang kabataan to dapat ibaguhon yun yung lahi siguro o kung i-amin down tagid ng lahi. Yeah, I think so. So pero sa ginasuggest mo nga student should get or should take ROTC or WAC, sa babae WAC. Ato isiman. Sa una, yes, Women Auxiliary Corps. Pero subong niya, hindi na, dala na, ROTC na, yapon. Nakinanglan tagid na attorney nga matagaan sing anong ka-importansya sinang kurso nga dapat sudlan sa kabataan. Ano ang mga inipiktos na? Disiplina? Well, kabalo naman na sila nga mas disiplinado ang ROTC sa iban nga tawag naton sila in organisasyon sa eskwelahan, mga organisation school, campus organization. Yeah, mas disiplinado yung nakakuha ROTC. Kag importante na
para maka-establish kita reserve sa aton armed forces nga in case nga may conflagration o may gira, may ara kita reserve. Kaya nga aton nga regular armed forces due time lang nang ginasulduhan sa government. So gasalig kita sa aton reserve force. Kaya kung mag-graduate ka sa ROTC, you will be included in the reserve force. Malista ka, may kwan ka, may ano ka nila, ng serial number ka, may enlistment order ka, na member ka, butangan ka rangko, may mga rangko depende sa imo qualifications. Abo na siguro nga ang mga nasyon nga under the ongoing war, kag may mga threat siguro, masako recruitment nila sa ilang mga reserves, no? So kung wala kag reserves, bag-o gid application. O pero sa Israel kita mo kundi mga aktibo ila reserve. Kasalig sila sa ila reserve. Kung wala reserve, Pero kung sa bagay, ang subong gira, kung may mga gira, sa hindi na ginaman damo ni tao kay balan mo ang ano bala ang mga equipments naton iba na pindot na lang isang katao pindot damo ng patay spiak delikado na missiles, mga nuclear war. Nuclear war. Amo na ginalukan pa naton sa mga West Philippine Sea. Di ano matanaw mo na ginimo sa mga Chinese na nga ginabuli ang aton yung mga fishermen. Bato lang. May suggestion diri ang Coast Guard nga updan nila dito pagkato pero ginatabog sa Coast Guard sa China ang aton yung mga Coast Guard diri. Kagula man nga bato, ano lang na matabo sa aton mga fishermen. Basi kung bumato, wipe out sila kay damo yung Chinese mo. At least pang kwan lang, pang dipinsa lang. Ano habas sang bala sang ato na chief of staff sa armed forces. Hindi na isog lang puti way ta equipments. Lapitan yun. Way kita equipments or facilities. Way kita equipments or facilities nga makabato sa ila. Ano ang suggestion sang chief of staff nato na pati wala sila sang findings or solution or recommendation? Amo na nga increase sang kwan sang aton nga reserve kag aton nga mga ano bala kinanglanon tada ko di barko. Di bala? Yes. Alang na ipadala to ang mga pambot sang Gimaras. Mga kwan Di karon nag-join forces ng Australia, Japan, US kag Philippines sa ilang war exercise nila. War efforts. Di daw nagapainit man ng China, subong butang man sila sa ilang nagduga nga ila barko digira dito. Do you think may posibilidad matabo nga mag-away ang Amerika kag ang China? Sa imo lang tanaw sa sitwasyon subong? So far ginapungga nila porque may posibilidad May posibilidad pero so far ginapungga nila. You know man war is very costly. You know that. Basi isa may palupok una, then it will start na magamo na. Yes, that's true. That's why hambal na yung Secretary sinusubong aton Secretary Teodoro. Yeah, Teodoro. Naduwangan ang pwersa dito sa Batanes kay isang una, di ba lang dito nag-umpisa ang gira pagsulod sa Pilipinas. I see. Well, ikaw taas rang ko mo sa ROTC you are well informed siguro sa mga sitwasyon. Ang Red Sea ginasabad sa Houthis ni yung isa ka grupo sa Yemen nga ginusuportar sang Iran. Ang tanan niya barko dira nga mga commercial ship nga nagagid dira sa Red Sea ginabomba na missile in support kuno na sa Hamas kag sa Palestinian nga ginaaway sa Israel. Diin mauna yan siniyang away. Kumatabo kay mainit man dito mo nagbomba na balos ng Amerika kag UK. Di na yan mas mainit sa pagtanaw mo turni nga mauna malupok nga away ang dito sa Middle East kundi sa China. Sa Middle East siguro kaya nakaumpisa na to yan mo. I see. So may tendency nga magdako ang gira, galapad na kasi nga lapad na no. Involved na dire. Hindi na ni guro tawo involved ba? Kwada lang ni pindot sa war machines. Oo. Kaya ginasakdag sa Iran, Hamas, amo na kontra sa Israel subong, Hezbollah sa Palestine, kag ang Houthis sa Yemen, tatlo. Tapos
ang sa Syria kag Iraq ara pagid may ilan ng mga tao. I think this will give us the problem sa uli nga pag padumdumon naton. Anyway, ang aton main topic was already solved, no? Okay. Resolved na. The ICC has no power to issue Enforce or implement. the warrant of arrest na Marakop si Duterte. Pwede siya ka-issue, but that is impossible to arrest Duterte here under the leadership of President Marcos. Yes. So, tagaanta na siya to ni Orinal sa iyang parting words. Kag madamong aslamat, Torni, si mo pagkari. Kag sa ato ng mga viewers, lawagon ta na atong viewers sa base, masunggod sa imo ni Karon. Snow iti, bawang ako niyan, pamangkin ko to sa Laguna, mga miniaklan doon, dami. Boy Andon, pagalan tawag si Boy Andon. May in-law si Celsa Toto Sukayan. Roberto Valles, shoutout to si Mode, Daryl John Larusa, Jennifer Hontilano, Ivan Sudario, Richard Bertoso, mga radio people ni Doy Kausing, Andrew Guardapi, Ross Prill, Biboy Oliero, and Emily Amero. Bay na ng ibanda, king okay lang na. So, attorney, your parting words sa ato ng mga loyal followers kag mga fans mo sa TV. Sa liwat pit mayong aga, kagapasalamat ako sa imo imbitasyon nga maghatag man sa akon yutay nga opinion parte sa provision sa pertinent provision sang International Criminal Court, whether it has jurisdiction to enforce its warrant of arrest, whether they could conduct investigation in the Philippines, absence permission by the Philippine government. So sa nahambal ko na pwede sila maka-imbestigar as is, even if nga nag-withdraw kita, pwede sila conduct investigation, but they cannot conduct investigation in the Philippines unless and until the government will allow this statute or this the International Criminal Court to conduct investigations here in the Philippines, because wala sila may sovereignty ang Pilipinas. Hindi pag-allow sa Pilipinas ang investigasyon diri, hindi mahimo. Pero kung ang pamangkot may jurisdiction bala sila suno sa statute, sa nasiling ko na yes, kay antes mag-withdraw ang Philippine government through President Duterte sang membership sa International Criminal Court, nakapending na ang kaso ni President Duterte dito sa ila. Okay, kag moreover, wala pa abot sa term nga 1 year para mag-effective ang withdrawal. Even if nga nag-effective ng withdrawal, sa nasiling ko na they cannot unless the Philippine government will cooperate. Thank you very much, and sa nagapalamati payong aga sa inyo tanan. Pabol isa lang pamakot, Tony. Magsiling abi si Bongbong Marcos, okay, welcome, International Criminal Court. May chance nga maristo na si Duterte? Hindi ko kasi nga may chance maristo. May chance mag-investigar. Okay? Now, ang pag-aristo naman, depende naman na iya sa Philippine government. Masiling, okay, go ahead, implement your warrant of arrest. Pero sino may implement kundi aton nga pulis, aton nga army. Depende naman nagyapon. Still dako nga issue na whether mag-okay ang presidente, mag-okay ang chief of staff, mag-okay ang chief of PNP. So that's all. Sa subong mambalaton, President Rodrigo Duterte is free. Wala delikado. No problem saya. So sa liwat sa aton mga televiewers, ini ang programa kapigasyon nagasakdag sa aton diri nga local government sa pag-uswag sa syudad. We support the administration of Mayor Triñas, isa sangguniang panglunsod, members, the PNP 6, Region 6, or the province, NC to Iloilo, sa aton nga mga more power, mga agencies, sa tubig naton, MPIW, and sa aton nga mga business sector sa pagsuporta kay
sa administrasyon ni Mayor, sa atong transport sector, sa Pangulo ni Boyet Parcon, sa chairman, kag sa aton nga publiko nga nasa gyapon nagasakdag sa administrasyon sa aton local government under President under Mayor Triñas, and sa province under Governor Toto Defensor Jr. Thank you very much. This is your host, Peter Himinia, sa Kapikag Issue Live at Hotel Del Rio. Thank you sa atong tagbalay. Nakaplastar kita din sa poolside. May swimming pool sa kilid ta. Kaga mataw mga aton kanopi. Well, sa alantan kay Punsutan. Thank you sa inyo. Kaga good morning sa tanan aton nga loyal followers. Happy Chinese New Year and God bless us all. Thank you. Okay, thank you. Thank you, good. Okay, okay, sige, thank you pa. Sabado tayo.